Mga master, ang post na ito ay nakita ko po sa Facebook at alam ko marami ang makaka-relate. No, sinasabi dito na if you arrive late, there's a salary deduction. But if you go home late, just a thank you. Isa pong Facebook page na intended for the teachers na mga issue, yung mga nakapost dito, no. And sa last ko pong pag-check ay mayroon na po itong nasa 26 na shares sa post na ito na nakita po natin sa Facebook, at alam po natin na marahil ay dadami pa po yan kasi nga marami po yung nakaka-relate. Kaya sa episode na ito ay sasagutin po natin kung bakit ganito ang senaryo, bakit kapag late ka ay mayroong salary deduction, at bakit kapag late kang umuwi ay napapa-thank you na lang. So titingnan po natin kung saan nanggaling yung basis ng DepEd kung bakit bakit nagkakaroon ng salary deduction kapag may late, at bakit hindi nababayaran kapag yung excess naman ng oras mo doon sa inyo pong trabaho. And actually hindi lamang po ito ang guidelines ay hindi lamang po intended for teachers, kasi nga isa pong Civil Service Commission na guidelines ang basihan ng pag-implement nito po. So uunahin po natin mga master, ito pong Memorandum Circular number 41 series of 1998 ng Civil Service Commission. Ito po ay mas kilala bilang Omnibus Rules sa leave, no, na para po sa mga lahat na mga kawani ng gobyerno na sakop ng Civil Service Commission, at hindi lamang para sa mga empleyado ng DepEd. No, hindi po sinisingle out dito yung mga teachers, kundi para po sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno. At Section 34 ng circular na ito ay tungkol po sa tardiness and undertime. Ito po ay deducted against the vacation leave credits. Okay? Vacation leave credits po dapat nakadeduct. Ito pong intended para sa tardiness and undertime ng mga kawani ng gobyerno. Pero bakit pagdating sa mga guro ay sa sahod at hindi po sa vacation leave credits? Sabi po kasi dito, tardiness and undertime are deducted from vacation leave credits and shall not be charged against sick leave credits unless the undertime is for health reasons supported by medical certificate and application for leave. Ganito po, ang mga guro kasi ay ang meron lamang na tinatawag nating service credits. At ang service credits na yan ay pwede mo lamang gamitin or deductionan mo lamang siya kapag yung ginamitan po ay sick leave. In short, wala pong nakukuha na vacation leave credits ang mga guro. So ang reason is dito po kung bakit salary deduction, kasi wala pong pwedeng pagdeductionan ng nasabi pong tardiness or undertime, kasi wala naman pong vacation leave credits ang mga guro. So dahil walang vacation leave credits, ang ginagawa sa salary deduction ang mangyayari dulot po ng hindi pagkakaroon ng vacation leave credits. Ang mga non-teaching personnel ng DepEd, sila po ay mayroong vacation leave credits every month. Kaya kapag sila ay malate o kaya ay mayroong undertime, ang corresponding deduction po niyan ay doon sa kanilang vacation leave credits na naipon. Doon po kinukuha, no, kung ilang porsyon sa isang araw yung kanila pong undertime o kaya ay kanila pong tardiness. No, so sa vacation leave credits siya kinukuha, dahil yun po ang sinasabi ng Memorandum Circular from Civil Service Commission. So balik naman tayo doon sa tanong na bakit naman kasi walang vacation leave credits itong mga guro. Kasi during school break, during Christmas vacation, during long school break, yun po ay considered as a part ng vacation period ng mga teachers, at sila ay binibigyan ng payment during that time, kaya parang namo-monetize nila yung kanilang naipon na leave credits or parang vacation credits during the entire school year. So yun po yung kanya pong dahilan. Kaya kapag meron pong activities during the school break, ay nagbibigay ng service credits para po
yung inyo pong dapat na bakasyon na ginamit for school activities ay bibigyan kayo ng service credits para pwede nyo magamit in the future. Ngayon dito tayo sa pangalawang sitwasyon doon po sa post na yon, na kapag ikaw naman ay late nang umuwi, no, bakit nagiging thank you at wala namang corresponding overtime pay. At titingnan naman po natin ito pong Civil Service Commission and DBM Joint Circular Number 2 Series of 2015. Ito po yung Policies and Guidelines on Overtime Services and Overtime Pay for Government Employees. No, so again, hindi lamang po ito intended for teachers, hindi lamang po ito intended for DepEd personnel, ito po ay para sa lahat ng mga government employees. Civil Service Commission at DBM ang mayroong joint circular na ito. Section number 10, dito po limitations on overtime services and overtime pay. Section 10.4, ang sabi po, the period of overtime services shall not be used to offset under time. So kung kayo po ay late na pumasok and para po siyang tardiness, no, it does not follow na kapag ikaw ay nag-extend sa inyo pong oras sa trabaho, ikaw po ay sumobra naman doon sa oras ng trabaho, ay yung excess pwedeng gamitin pang offset doon sa period kung ikaw ay na late, no, yung ganun po. Or ngayong araw na ito ay nag-extend ka sa iyong trabaho ng let's say 1 hour, tapos bukas ay kukulangan mo ng 1 oras yung trabaho mo. So, magiging undertime ka kinabukasan ng 1 oras, pero yung excess na 1 hour mo today ay hindi mo kasi pwedeng magamit na pang offset or pambayad doon sa inyo pong undertime o kaya ay late. No, so, hindi po pwede na maging offset po yung overtime doon sa undertime. So yun po ang nasa memorandum joint memorandum circular na ito. And also dito po sa circular na ito ay naka-identify lamang yung mga pinipiling activities na pwede pong magiging basihan para ang agency ay magbigay ng overtime pay para po sa kanyang mga empleyado. No, makikita po ninyo yung listahan ng mga activities, no, na dapat gampanan ng mga empleyado para ito ay mag-qualify doon sa pwedeng i-request, no, or i-approve ang pagbayad ng overtime pay kung belong po doon sa mga nabanggit na mga activities or trabaho. So kapag hindi po belong doon, it means na hindi po siya pwedeng makover for overtime pay. So yun po ang nasa Joint Memorandum Circular ng Civil Service Commission at maging ng DBM. So yun po yung mga nagiging basihan, no, kung bakit kapag late ka o kaya ay nag-undertime ka, ay nagkakaroon ka talaga ng deduction if you are a teacher kasi wala kang vacation leave credits. Kapag ikaw naman ay late na nang umuwi galing sa trabaho, sumobra yung oras mo, instead of 8 hours, naging 10 hours na, pero hindi ka naman binibigyan ng overtime pay kasi nga hindi po, maaaring hindi qualified yung ginawa mo doon sa listahan o kaya ay hindi ka talaga nag-request ng overtime pay during that period, no? So yun po yung atin pong pwedeng mag-ibigay na sagot dito po sa isang nakaka-relate na sitwasyon for the teachers. And also kapag nag-overtime kasi, it does not always follow na dapat cash, no, yung ibibigay na pambayad doon. Ayon naman po sa mga guidelines ay yun pong tinatawag na CTO, no, compensatory time off ang gagamitin. Pero kung yung binigay na CTO sa isang empleyado will somehow hamper the services in the future, kaya yun po yung time na pwedeng magbigay ng ng overtime pay doon po sa mga eligible na personnel.